Magandang hapon sa mga kasama. Isang mainit na pagbati sa ika-36 na anibersaryo nating lahat. Sa panahon ng anibersaryo, kalimitan binabalik tanawan natin ang managdaang taon upang patatagin at klaruhin ang ating mga daraanan sa mga darating na taon. Nung ako ay inimbitahan ni Bonnie, sabi ko, bakit ako? Huwag na ako, marami pa diyang mas maraming mailalahad na karanasan na maaari nilang mas makulay. Sabi ni Bonnie, ikaw ang kailangan doon. So hindi ko siyempre mapahindihan dahil ito yung mga dati kong kasamahan. Nung nakita ko yung mga kasamang dumarating, kasi medyo nauna ako ng konti, nakita ko ang paglipas ng mga taon at ng mga araw at ng mga buwan. Naalala ko ang mga panahon na nakipagtitigan sa anti-riot at pwede mong tutusan at tumatakbo ka ng mabilis, talo ko sila sa takbuhan. Naalala ko ang mahabang marcha ng Southern Tagalog. Kayang-kaya natin yon hanggang Luton. Araw at gabi na nagmamarcha, kayang-kaya natin yun. Naalala ko ang mahabang lakbayin upang tumungo sa mga base at makipag-integrate sa mga dakila. Naalala ko ang mahabang mga DG sessions na kinakailangan mo atenan upang malaman mo ang tunay na kalalagayan ng bayan kahit na itakwil mo ang tinatawag na araw-araw na pagpasok sa eskwelahan. Subalit lumalawak naman ang pag-unawa mo at pagkilala mo sa mga suliranin ng bayan. Naalala ko ang mga panahon na halos walang kinakain sa HQ at nagdidilihensya ka, pumupunta sa Divisoria upang kumuha ng mga gulay na tinatapon at gagawing iluluto dahil ang dami-daming darating nagmamamarcha gating sa Southern Luzon at magluluto kayo para sa lahat. Naalala ko na magkasakit sa HQ at sinasabi ng mga aalagaan at inaalagaan ka ng mga kasama mo hanggang sa ikaw ay gumaling. Naalala ko ang unting-unting paghubog ng isang paniniwalang dadalahin mo hanggang sa huling mga panahon ng iyong buhay. Ang paniniwalang ilagay sa iyong isip na kailangang ikay maglingkod sa sambayanan sa anumang uri o anumang pakikibaka na gagawin mo sa pagtahak mo sa buhay. Naalala ko na kailangan ang sining ay sumasalamin sa isang katotohanan sa isang partikular na panahon at dapat ito'y nagsisilbi sa interes ng nakararami, hindi sa interes ng kakaunti lamang. Naalala ko ang panahon na sa loob ng isang buwan, nahuhuli ka, tinadala ka sa city jail ang 2 linggo, may mga abogadong hindi mo kilala, magtatanggol sa'yo, layo ka na naman, sali ka na naman. Naalala ko ang mga panahon na 2 beses kang uhulihin, 3 taong ka sa isang bilangguan, huli uli, 3 taon ulit o 2 taon ulit sa susunod na bilangguan, sali ka na naman dahil totoo ang iyong pinaniniwalaan, kahit nagalit ang iyong mga magulang, kahit nagalit ang lahat sa'yo dahil hindi nila nauunawaan ang iyong pinaglalaban. Naalala ko na ang tatay ko siya US Air Force, sinuntok ako dahil mawawalan daw siya ng pensyon. Dahil nakita ako nagdarally sa harap ng US Embassy. Naalala ko ng kapatid ko, si Fredo, siya US Army, sinuntok din ako dahil mawawalan daw siya ng trabaho. Bakit daw ako lumalaban sa nagbibigay sa amin ng pera? Dahil sila yung mga nagtatrabaho sa US Navy, US Air Force. Dahil ang aking pamilya ay sa Sangley Point na buhay. Pinaliliwanag ko ang pagbubulag na ginawa ay hindi naiintindihan. Nung medyo matanda na sila at nagsiuwi na rito dahil mamamatay na sila, pinaliwanag ko sa kanila na naiintindihan na nila. Sabi ko parang uli na. Pero naging kasama ko pa rin sila. At kanilang naunawaan na walang ipinagbabago ang ating lipunan mula nung sa panahon pa nang ito'y isinakamay na tinatawag nating nag-aaring uri na patuloy na nagsisinungaling
patuloy na dumuloko sa taong bayan. Natutuwa ako na may mga bata na nagpapatuloy sa ating adhikain. Subalit, sa paghina ng tuhod, sa paghina ng pandinig, sa paghina ng mata, natutuwa ako na hindi naghihina ang layon. Naroon pa rin ang layon na baguhin ang lipunang mapang-api. Naroon pa rin ang layon na ituwid ang mga tama. Naroon pa rin ang layon na paglingkuran ang sambayanan. Naroon pa rin ang layon na itama ang mali. Naroon pa rin ang layon na klaruhin ang mga malalabong bagay. Noon, ngayon, wala namang pagbabago sa lipunan. Nararayan pa rin ang ating Pangulong nanloloko sa sambayanan at sinungaling. Nararayan pa rin ang ating mga nariyan sa pamahalaan na patuloy na ang pinaglilingkuran lang nila ay sarili lang uri at sarili lang interes. Yan po na ang pinaglalaban namin natin noon. Yan din ang pinaglalaban ng mga kabataan ngayon. Hindi nagbabago ang katatayuan at kalagayan ng ating lipunan. Yun at yun pa rin ang haharap sa ating kalalagayan. Yun at yun pa rin ang ating lalabanan. Maaaring hindi na tayo kasing lakas nung araw at tumatakbo tayo at lumalaban. Subalit kailangan hindi mawala ang layon natin makiisa sa mga kabataan upang ituwid ang mga hindi tama sa ating lipunan sa anumang paraan. Natutuwa ako na nakita ko uli ang mga kasamahan ko noong mga panahon na sinasabi nating nag-uumpisa magbulat, noong mga panahon na tinatawag natin na umuusbong at lumalakas ang tinatawag nating pagmamahal sa bayan o nasyonalismo. Ano ba ang katatayuan ngayon? Tumingin ka sa paligid mo, unti-unti nilang tinatanggal ang tinatawag natin mga programa para sa pagmamahal sa bayan. Dahil natatakot sila, kapag tumatag ang pagmamahal sa bayan, matatanggal silang lahat dahil aalsa ang sambayanan at sasabihin nila ang katotohanan. Sa sining na aking pinuntahan, isang lubhang napakahirap na pakikipag-alyado sa mga kinaukulan upang sabihin mo ang katotohanan sa iyong sining na pinili. Kapag ikay nagsasabi ng totoo, bawal, ayaw. Kapag sinasabi mo ang isang partikular na katotohanan ng isang partikular na sektor o partikular na katotohanan ng isang partikular na segmento ng lilipunan, ayaw nila. Bawal. Maraming ahensya ang pumipigil nito bukod sa gobyerno, maging ang mga producer, ang gumagawa ng sining. Ayaw. Kailangan natin ipaglaban ang kultura at ang sining ay hindi dapat mahawakan ng anumang interes galing sa pamahalaan. Ito'y dapat malaya. Nasasalamin sa katotohanan, nasasalamin sa pangangailangan, nasasalamin sa interes ng ating bayan. Ito po ang patuloy nating ipaglalaban. Dahil ang sining at kultura ay kaluluwa ng anumang bayan. Kapag ito'y pinalabo, malabo ang matututunan ng ating mga kabataan. Malabo ang patutunguhan ng mga susunod pa sa ating hakbang. Ulit, isang mainit na pagbate sa inyo mga kasama. Huwag nating iwasan ang layon. Dapat naroon pa rin ang layon natin na ituwid ang tama at paglingkuran ng sambayanan. Maraming salamat at maligayang bati po.